Magandang buhay mga katiyat. Sa ating episode ngayon ay tungkol sa treasures na itinago ni Jesse James at ang kanyang younger gang. Ito yung kanyang grupo na mayroon siyang dalawang kapatid at dalawang cousin. Napakasikat ng grupong ito, parang Robin Hood ang dating, at ang mga tao doon sa lugar nila sa Missouri ay parang ang pagtingin sa kanila ay mga heroes kasi namimigay sila ng kanilang mga nakulimbat o mga tinulis na mga ginto at pera at pilak sa mga pinupuntirya nila na mga caravan, itong mga horse wagon at saka mga train na may lula ng mga ginto. Yan ang tinatarget ng grupong ito, at pinapasikat ito ng Hollywood film na may title na Young Guns noong 1990s. Starring diyan sila Emilio Estevez at yung kapatid niya, Lou Philip Diamond, isang mistisong Pinoy na Hollywood actor. At Emilio Estevez at yung isa pang kapatid niya at si Kiefer Sutherland, yun ang mga sikat na Hollywood actor noong 90s. At pinasikat nila ang buhay at kwento ni Jesse James. Sino nga ba itong si Jesse James? Si Jesse James ay isang American outlaw. Isa siyang bank robber, train robber, guerrilla, and leader of the so-called Younger Gang. Yung grupo nila tinatawag na Younger Gang. Raised in the place called Little Dixie, isang lugar sa Missouri. So, merong strong sympathies ang mga tao doon sa Missouri sa grupo nila Jesse James kasi Robin Hood ang tingin sa kanila. So, ito ang kanyang autobiography, born September 5, 1847 at Missouri, United States. Died April 3, 1882. 34 years old lang, 34 ang edad ni Jesse James nang mamatay ito. Of course, namatay sa barilan. Kasi kung sino man ang nabubuhay sa baril, ay sa baril din na mamatay. Place of burial, Mount Olivet Cemetery in Missouri, United States. Meron siyang mga kapatid, Mary James, babae, si Montgomery James, si Gooded James, Jesse James, at meron siyang anak na Frank James at Lavinia James. Itong kanyang asawa ay cousin lang daw niya ayon sa kwento. Pero ang pinakaano dito, merong ibang version ng kayamanan ni Jesse James, kasi ang kayamanan na yan ay nagkahalaga yan sa pera ngayon sa dollars na $50 million, yung total na nakulimbat nila Jesse James. At sa panahon noon, ang nakuha nila sa kapanahonan pa noon noong 1847 ay $1.5 million. Pero kung i-convert natin sa panahon ngayon, yan ay $50 million. At kung i-convert naman natin sa peso, aabot siya ng 3 million, make that 3 billion pesos. So 3 billion pesos lahat ang estimated na nakulimbat ng grupo ni Jesse James, tinatawag na Younger Gang, kaya tinatawag na Young Guns. Okay, 5 ito sila, 5 na dalawang cousin niya at 3 silang magkapatid na pareho ng apelyido. Kaya sikat na sikat ang grupong ito dahil sa mga batang-bata pa sila noon. Edad pa lamang sila ng 20 plus ay mga outlaw na sila. Alam naman natin na ang mga outlaw noon, yung mga cowboy na may dala-dala na baril, ay napakasikat noong panahon, noong 1840s. From 17th century hanggang 18th century ay sikat ang mga cowboys. Okay, at saan nga ba itinago yan? Yung treasure na yan ay ng isang bank robber, isang outlaw na successful sa kanyang
pangrarabbery. Kaya tinagurian na legend. Pero hindi magandang pamarisan ito sa panahon ngayon, di ba? Hindi magandang pamarisan. Okay lang kung lahat ng nakulimbat niya ay pamimigay niya sa lahat ng tao. Pero masama pa rin yun kasi yung may-ari ng company ay malaki ang ginagastos dyan sa gold mine. Kaya masama siya. Pero noong unang panahon, uso kasi ang Robin Hood noon. Kaya nauuso yung mga ganyan. Okay, I wish na nagustuhan yung ating kwento ngayon tungkol sa legendary treasures na napakarami sa Amerika ito ng cowboy na si Jesse James. Hanggang sa muli mga katigats, ako'y magpaalam na.